Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Magdalo Channel sa muli. Itong video ay nandito na tayo sa panghuling bahagi ng ating Magdalo Orientations, Episode 8. So ito na yung dulo. At ito ay patungkol sa paano ba magpamiyembro sa Samahang Magdalo. Anong proseso? And then, ano ba makukuha natin dyan? Nagpapagod ako nakapapanood ng Magdalo, wala naman ako makukuha. Pag-usapan natin yan. No? Anyway, sa episode 8, balik tayo doon sa paano ba magpa-member. Una-una, pag pumapasok ka sa isang organization, importanteng alamin mo muna ano bang organization na yan. No? Intindihin mo ano ba yung simulain yan, ano ang objectives niyan, ano ba ang direction niyan. No? At pag nagustuhan mo, by all means, just like all other organizations, pwede nga sumali. No? So, naintindihan natin kung ano ang organization. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng orientation so that you will understand. No? Pangalawa, you will be led to the online applications para kung saan ay mag-fill out kayo ng application form, ay submit nyo rin online. But ang ginagawa natin, kung malapit kayo sa mga chapters o sa headquarters o dito sa Negros, umiikot kami, no? And yan sa Caloocan, NCR, sa Region 4A. Pag-attend ng orientations, ay nag-fill out na sila ng application forms para na mai-process. No? So pagkatapos na naka-fill out na kayo, then ipoproseso na yung inyong ID. Ideally, no? Dapat nagkakandak tayo, nag-administer tayo ng oath-taking on the first opportunity na meron tayong pagkakataon na gano'n. No? It's a ceremonial, it's a symbol na you are taking oath to the organization you're joining in. No? And then, pag once na na-process na yung ID, ay mag-i-issue po kami ng ID. No? Pero, ano po yan, wala namang bayad yan. No? Sa lahat, mula noon, ang ating application forms ay wala po yung bayad. Dahil ang iba po ay sinisingil ang mga gustong sumali. Hindi po, libre po yung application form. And much more, ang ID ay libre din po. Hindi yan kumbaga binabayaran. Ngayon, in the past, merong mga ibang tao na umiikot sa mga lugar at hinihingian ang mga gustong sumali. Ngayon pala ina-announce natin ho na mula noon ay hindi talaga hinihingian ang miyembro ng pambayad sa ID. And when it comes to monthly dues, if you are now part of a chapter na ibubuuhin din natin later, depende na po yan. Kasi nga ho, nakita natin in the past even sa ibang organizations na ang pera talaga ay magnet sa corruption. You know, ang pera ay isang temptation, isang cause ng pagkagulo-gulo ng organization. Kasi nga nagko-contribute sila regularly, mamaya ang mga officers ay hiramin ang pondo ng chapter o hindi nga during meeting ginagamit sa inuman. So nagkakaroon ng sama ng loob ang mga miyembro sa sistema, and in the end sumasama ang loob nila sa organisasyon na wala namang kinalaman, no? So ang aming sinasuggest, if you have activities, example, nakaset up na kayo ng chapter at meron na kayong officers, ay contribute lang kayo kung meron kayong i-contribute, no? Volunteer kumbaga, at per activity basis. That means, pag meron kayong mga activities na pinaplano, doon lang kayo magko-contribute para sa isang activity na yan. Pagkatapos, wala na. Kasi ang mahirap, pag hawak-hawak yung pera, yun ang malaking challenge po natin. No? Hindi naman regular na trabaho yung pagiging miyembro ng Magdalo. So, it is just part of your socio-civic responsibility na tumutulong tayo sa community. So, pag may plano, ilalatag natin sa buong taon, ano bang balak ng chapter,
then doon nagkakaroon ng plano paano yan pupunduhan. Minsan ay may mga activities naman na hindi kailangan ng pondo, like Brigada Eskwela, ay matutulungan natin yung principal ng eskwelahan na yan. Minsan siya na rin ho ng bilang tulong sa mga naglilinis ay nagpapa-snack, kumbaga, ganun. So, kaya, no? So, it depends. So, again, depende yan sa chapter officers. Kung ang chapter officers na pinili nyo ay hindi aktibo, hindi magkakaroon ng mga activities ang chapter. Kung ang chapter nyo naman ay aktibo, marami kayong pwedeng pag-usapan ng mga activities na gawin. Kung ang inyong chapter officers ay iniisip paano magkapera, patay kayo niya. Dahil pati chapter ibibenta nyo sa mga, lalo na pag elections, malapit na. No, dadalhin sa politiko, sasabihin na marami kami dito, mayor, congressman, kung gusto mong manalo, suportahan nyo kami. We don't encourage that. No? Alalahanin nyo ang rason kung bakit kayo sumasali sa organisasyon. Ngayon, ano ba ang responsibilidad ng isang miyembro ng Magdalo, ng Samahang Magdalo? No? I-emphasize ko lang na hindi kayo tauhan namin. Na ibig sabihin, utos-utusan namin kayo kung ano ang gagawin nyo o sumunod kayo sa amin. Ang konsepto actually ay kayo nagpa-member because you believe na bahagi kayo ng pagbabago. At kami, bilang inyong representante, ay partners tayo sa kausang pagbabago ito. So, sama-sama tayo and we will move forward sa ating vision na isang mapayapa, maunlad at masaganang bansa na nagkakaisa ang mga Pilipino. So, partnership, no? So, pag ikaw ay member, suportahan natin ang mga activities ng Samahang Magdalo, no? Mga legal naman lahat yan. Of course, pag mayroong mga illegal, by all means, wag niyong susundin yan, no? Pangalawa, well, may mga pamantayan tayo, may mga alituntunin tayo. So, susundan ho natin yan. Maging matapat tayo doon sa ating core values, sa ating code of conduct, sa mga mga legal na utos ng mga pinuno nito. Sundan ho natin. No? Yakapin natin ang code of conduct kasi napaka-importante po yan. No? So, ano ba makukuha ko sa Magdalo? No? Alam nyo, hindi naman lahat ng bagay ay nabibili ng pera. No? If you're joining in an organization because naniniwala ka na naka-identify ka sa pinaglalaban ng organisasyon. No? Dahil ang ipinaglalaban ng Magdalo, ipinaglalaban nyo rin. No? Pareho tayong dream sa ating bansa. At kung kami ay uhaw ng pagbabago, alam ho namin, uhaw din kayo ng pagbabago. So, kaya na partnership. No? Later on, natural, ang ating organization ay sinusuportahan ng Magdalo Party List, no? Dahil sila ang representante natin sa Kongreso. And then, lahat naman na pwedeng itulong ng Magdalo Party List sa Samahang Magdalo ay kayang ibigay because ang Magdalo Party List naman at ang Samahang Magdalo ay partner din ito. Hindi naman ito bago, hindi naman kami bago. So in the past ay nagbibigay ang Magdalo Party List and even sa office ni Senator Trillanes noon ng mga programa like scholarships sa ating mga kabataan. No, in-encourage natin yung mga anak ng ating mga miyembro, no? Medical assistance, no? Marami na rin natulungan ho natin dyan dahil alam natin maraming mga mahirap talaga na hindi kaya magpa-hospital. Meron din tayong training sa TESDA, no? Meron ding mga infrastructure projects na nagpa-facilitate ang party list para mabigyan ng katulad ng daan sa mga malalayong lugar, access road, barangay halls, eskwelahan. Sa kaya lamang kasi tayo nagre-recommend lamang, nagpa-facilitate po tayo. Ay emphasize ko lang kung ano man ang naitutulong ng Magdalo Party List, Magdalo Party List,
Hindi po yan galing sa bulsa namin. And just like all other congressmen and all other politicians, ang programa ng gobyerno ay hindi po pera ng politiko. Pera yan ng taong bayan. Pera ng mga nagbabayad ng taxes yan. So, ang ginagawa lang ho natin ay sina-channel namin ho sa inyo para ho matulungan kayo. No? So, masabi ko lang na hindi lahat ng pangangailangan ng ating mga miyembro ay masagot ho natin. Kasi nga ang aking na-example ho dito, even the President, na siya yung taga-execute ng pondo na trillions of pesos, ay hindi nga nabibigyan yung ibang kapatid natin katulad ng 4Ps, ang iba ng mga senior citizens ho natin na hindi pa rin nakakatanggap ng mga pension. No? Ang ibang magsasaka ho natin ay hindi nakakatikim ng farm implements and itong tulong ng gobyerno sa magsasaka galing sa taripa ng rice tariffication law. So, hindi ho mabibigyan ng lahat. Pero, yun nga, ang gusto ho natin ay sumasali ang ating miyembro dahil alam nila bahagi sila ng pagbabago. Pag may dumating, maraming salamat. Pag hindi dumating, patuloy po kasi ang pagbabago is a lifelong commitment. Pero isa lang ho ang ma-promise ko sa inyo. Kung pala rin din ang Magdalo Party List na mabalik sa Kongreso, lahat po ng programa na kaya namin ibigay ho natin. At dahil din yan sa partnership nyo. Example, sa isang lugar, mas maganda na mag-organize ang ating mga miyembro bilang people's organization na mayroong mga papel talaga sa Department of Labor, no? And Employment, na maka-register siya. O kung kooperatiba din yan sa Cooperative Development Authority. At ang chapter mo natin, we encourage you to file accreditation before the local government council para recognize po kayo. Importante kasi minsan yung documentation yung papel. So, pag yan meron ho kayo, may mga programa ang ating gobyerno, ma-channel ho namin sa inyo. So, I think hanggang dito na lang ang ating orientations sa lahat ng mga nagsubaybay at nanood. I hope na intindihan nyo paano ba talaga ang Magdalo, anong klaseng organization na ito. Pero open pa naman ho tayo sa mga, pag meron talagang importanteng issues na i-discuss about the organization, ay take up natin ulit yan. No? But so far, dito po nagtatapos ang ating Samahang Magdalo orientations. And I thank you for taking time to watch and understand and for supporting. Tayo ay magsalmasama sa isang kausa ng pagbabago because at the end of the day, wala na ho namang ibang Pilipino o bansa pala na tutulong sa atin kundi tayong lahat ng mga Pilipino. So, sa ating lahat, mabuhay and pagpalain po tayo ng may kapal. God bless.